Noong taong 1942, handa na ang hukbong dagat ng USA na umatake sa Japan bilang paghihiganti sa nangyari sa Pearl Harbor sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga torpedo bombers at fighter planes sa Timog Pasipiko. Noong ika-16 ng Enero, sina Pilot at Chief Harold Dickson, Bombardier Tony Patula at Radioman Gene Aldrich ay nasa isang patrol mission nang matagpuan nila ang kanilang mga sarili na nahiwalay sa ibang eroplano at hindi makahanap ng direksyon. Iniisip ni Dickson na dapat silang bumalik sa kanilang carrier. Ngunit natuklasan ni Gene na wala na silang reception at paubos na ang kanilang gasolina. Ibinagsak ni Tony ang mga bomba sa dagat upang makakuha ng altitude, ngunit hindi ito masyadong nakatulong. At dahil hindi pa rin gumagana ang komunikasyon, nagpasya si Dickson na mag-emergency landing bago maubos ang kanilang gasolina at mag-crash. Ligtas na lumapag ang eroplano sa tubig at lumabas si Dickson na suot ang kanyang life jacket. Hinahatak ang life raft, ngunit hindi maayos ang kalagayan ng kanyang mga tauhan. Hirap silang makaalis sa kanilang mga upuan at muntik pang malunod, ngunit nagawa nilang makalabas sa huling sandali, kaya hindi nila nadala ang mga gamit bago lumubog ang eroplano. Binitiwan nina Dickson at Gene ang kanilang mga sandata upang mas madaling makalutang, ngunit si Tony ay naiwan na dala pa rin ang kanyang baril. Matapos ang ilang pakikibaka, nagawa nilang i-inflate ang raft kahit nabaliktad ito. Itinali nila ang kanilang mga life jackets at itinapon sa ibabaw ng raft upang makalikha ng hawakan at may tabla ang raft ng maayos. Kinabukasan, nagpalitan ng ilang salita sina Dickson at Gene tungkol sa nangyari, na tila nagbabatuhan ng sisi. Napagpasyahan nilang magbantay at manatiling alerto kung sakaling may dumaan na eroplano. Sa kabutihang palad, isang eroplano ang dumaan ilang oras ang nakalipas, ngunit hindi ito sapat na malapit upang makita sila kahit na nagtanggal sila ng mga damit at iwinagayway ang mga ito habang sumisigaw. Umalis din agad ang eroplano, at ipinaliwanag ni Dickson na iyon na ang kanilang tanging pagkakataon. Ang eroplano ay nasa isang box search at hindi lilihis ng ruta na maaaring magdala sa kanila sa teritoryo ng kalaban. Dahil iniisip na ang kanilang kaligtasan, idineklara ni Dickson na ang raft ay magiging barko ng hukbong dagat ng USA at siya ang magiging kapitan, kaya kailangang sumunod sina Tony at Gene sa kanyang mga utos. Sino-survey nila ang kanilang mga bulsa at natagpuan ang mga gamit, ngunit kaunti lang ang mayroon sila. Mga kasangkapang gamit at random na bagay tulad ng mga kawad, at isang walang laman na bag ng tubig. May kutsilyo rin si Gene na ipinag-utos ni Dickson na itago sa bulsa upang hindi mapinsala ang raft. Ipinag-utos din ni Dickson na habarin nila ang kanilang mga sapatos at itapon sa dagat upang protektahan ang raft, ngunit hindi niya itinapon ang kanyang sapatos, na ikinainis ni Gene. Lumipas ang oras at mga araw habang sinusubukan ng mga sundalo na huwag mabaliw sa kanilang sitwasyon. Nag-uusap sila tungkol sa iba't ibang paksa at minsan ay kumakanta pa upang maglibang. Nililinis ni Tony ng paulit-ulit ang kanyang baril at pinangako kay Gene na ipakikilala siya sa kanyang kapatid na babae. Ang araw ay sobrang init sa tanghali kaya unti-unti nilang hinuhubad ang mga damit at nagkakaroon ng mga paltos sa balat. Malamig naman sa gabi, at kapag natutulog sila, pinagmumultuhan sila ng mga bangungot ng pagkalunod o ng pagkakasala sa mga posibleng pagkakamali na nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Hindi sabay-sabay natutulog ang tatlo, laging may isa na gising para magbantay kung sakaling may makita silang eroplano o isla. Isang gabi, naisip ni Dickson na umihi sa kanyang sapatos at inumin ito upang subukang maibsan ang kanyang uhaw. Isang umaga, habang nararamdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na nagtutulak sa bangka, gumawa si Dickson ng ilang kalkulasyon upang matukoy kung saan sila patungo. May tsansa silang makarating sa ilang mga isla, ngunit aabutin pa ito ng ilang linggo. Kaya nagpasya si Gene na subukang mangisda upang maiwasan ang gutom. Gumawa sila ng kawit mula sa mga kawad at itinapon ito sa dagat, ngunit malakas ang kumagit kaya't kinailangan ni Tony na tulungan si Gene na hilahin pabalik. Nang mabawi nila ang dulo ng linya, wala na ang kawit na nagpapaalala sa kanila ng mga delikadong nilalang sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi sumuko si Gene, gumawa siya ng bagong kawit at itinapon ulit ito. Hinahayaang magbabad sa tubig. Lumipas pa ang mga araw at tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Patuloy na tinatanong ni Dickson ang kanyang mga tauhan kung ano ang nangyari sa eroplano, na tila hinahanap ang may kasalanan. Lumalala na rin ang kanilang uhaw, at muntik nang uminom si Tony ng tubig dagat, ngunit pinigilan siya ni Dickson. Habang nagtatalo, biglang sumigaw si Dickson sa tuwa, nakakita siya ng lapis sa kanyang bulsa na hindi niya napansin noon. Ginamit niya ito upang gumuhit ng mapa at subaybayan ang direksyon ng kanilang pupuntahan. Gumawa sila ng sea anchor mula sa life jacket, mga tali, at mga kawad upang hindi sila tanggayan sa maling direksyon ng hangin.
Patuloy na nagiging suliranin ang kanilang uhaw, kaya't tinuruan sila ni Jin na manalangin at humingi ng ulan sa Diyos. Ngunit hindi nagbago ang panahon hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Masayang naghalakhakan ang mga lalaki habang nangongolekta ng kasing daming tubig ulan gamit ang kanilang mga damit at ang water bag. Pagkatapos ng isang linggo ng pag-anod, napagod na rin si Jin sa kakabigo na makahuli ng isda gamit ang kanyang kawit, kaya inilabas niya ang kanyang kutsilyo. Hindi alintana ang protesta ni Dixon at ang pag-aalala nito sa raft. Matapos ang ilang walang direksyong saksak sa tubig, naging matagumpay si Jin ng malaki, napatay niya ang isang peteng, na kanilang iniakyat sa raft at binuksan upang kainin ang maliliit na isdang kinain nito kamakailan. Itinabi nila ang karne ng peteng sa kanilang mga medyas upang gamitin bilang pain sa susunod. Gayunpaman, nagdulot ng seryosong problema ang munting hapunan na ito, dahil itinapon nila ang dugo ng peteng sa dagat upang mapanatiling malinis ang raft. Naamoy ito ng ibang mga peteng at nagsimula ng sundan sila. Isang gabi, nang inaantok si Jin, inilagay niya ng walang malay ang kanyang kamay sa tubig at nakagat ito. Sa kabutihang palad, naialis niya ito bago tuluyang mapinsala at binalot ni Dixon ang bandana ni Tony. Ngunit nagkaroon na ng sugat. Lumipas ang 2 linggo mula sa insidente, at kahit hindi na sila nakahuli ng iba pang malalaking isda tulad ng peteng, muling umulan isang araw para mapuno nila ang kanilang water bag. Unti-unting nawawala ang kanilang pag-asa, at nagsimula ng tingnan ni Tony ang kanyang baril na may malulungkot na iniisip. Inagaw ito ni Jin sa tamang oras at binaril ang isang ibon na bumaba sa kanilang raft, ngunit nahulog ang katawan nito sa dagat. Hindi nag-aksaya ng oras si Dixon at tumalon upang mabawi ito. Ngunit nakatawag din ng pansin ng isang peteng ang dugo ng ibon. Sinubukan ng mga lalaki na barilin ang peteng ngunit nagjam ang baril, kaya wala nang magawa si Dixon kundi lumangoy ng mabilis. Sa kabutihang palad, nakabalik siya sa raft bago siya naabot, at ngayon ay mayroon silang karne ng ibon na sa tingin ni Dixon ay lasang manok. Dahil hindi na magagamit ang baril, itinapon ni Tony ang mga bala sa dagat, malungkot dahil iniisip niyang senyales ito ng pagkatalo. Umaga ng ika-20 araw. Nagising si Dixon at natuklasang sabay-sabay silang natulog, kaya walang nagbantay. Iniisip ni Jean na wala nang saysay ang pagbabantay dahil 2 araw nang walang hangin at hindi sila papalapit sa mga isla. Pinunan niya ang mapa ni Dixon. Hindi maintindihan kung paano ito nagawa ni Dixon kung ang kanilang eroplano ay nawawala at hindi nila alam ang kanilang pinagmulan. Inakusahan niya si Dixon na siya ang dahilan ng pagkawala ng eroplano dahil lumampas ito sa kanilang saklaw. Matapos ang maraming sigawan at pagtatalo, inamin ni Dixon na inaasahan niyang makita ang mga isla ilang araw na ang nakalipas, kaya oo, mali ang kanilang ruta. Sa wakas, naalala niya kung ano ang nangyari sa eroplano, nakatulog siya. Ilang minuto lang ito, ngunit sapat na upang makaligtaan nila ang liko. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagkakamali, alam niyang hindi na niya ito mababawi. Nababalot ng kalungkutan ang raft, kaya upang subukang pag-aanin ang sitwasyon, kinuha ni Jane ang chart at sinabing bagamat hindi ito perpekto, ito na ang tanging pag-asa nila para makabalik sa tahanan. Nang magbiro si Tony tungkol sa paggawa ng sarili nilang hangin, nagkaroon ng ideya si Dixon. Gamit ang kutsilyo ni Jean, pinutol niya ang mga talampakan ng kanyang sapatos, na ginamit nila bilang pangsagwan. Isang buwan matapos ang insidente, muling umulan. Ngunit hindi ito pangkaraniwang ulan. Ito ay isang malakas na bagyo na may kasamang kidlat. Lumaki at naging agresibo ang mga alon at napaikot ang kanilang raft. Nahulog ang mga lalaki sa tubig at nawala ang ilang mga gamit kasama na ang kanilang mga sagwan, ngunit mas mahalaga ang raft. Nahanap nila ang isa't isa sa pamamagitan ng pagkapit sa raft at sa tulong ng hangin, naituwid nila ito bago makasampa muli. Nagkumpol para sa init hanggang sa lumipas ang bagyo. Nawala na ang ulan kinaumagahan, ngunit masyado ng pagod ang mga lalaki upang gumawa ng kahit ano pa maliban sa paghiga. Nawalan na sila ng pag-asa at naging malungkot ang kanilang usapan. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa katawan ng isa kung sakaling may mamatay, iniisip ang mga mahal sa buhay na naniniwalang patay na sila, at pinaiyak si Dixon nang sabihin ni Tony at Jean na hindi nila siya ipapakulong sa court-martial para sa kanyang pagkakamali. Pagod na sa malungkot na damdamin at iniisip na napakalayo na ng kanilang narating para sumuko, pinilit ni Tony ang kanyang mga kaibigan na sagwanin gamit ang kanilang mga kamay upang subukang lumaban hanggang sa huli. Sobrang napagod sila kaya ginawa ni Dixon ang sinabi niyang hindi nila gagawin, uminom siya ng tubig dagat, at natulog ng sobrang lalim si Tony na akala nila ay patay na siya. Biglang bumangon si Jean nang may makita siyang berdeng bagay sa malayo, nakakita na sila ng isla.
Sobrang desperado na sila na hindi na nila alintana kung sakop man ito ng kalaban, at habang lumuha, nagsimulang magsagwan ang mga lalaki gamit ang kanilang mga kamay hanggang sa maabot nila ang alon na nagtulak sa kanila patungo sa baybayin. Ligtas na nakarating sa dalampasigan ang tatlo, at nang makita nila ang dalawang kubo malapit, pumunta sila roon gamit ang kanilang nanghihinang mga paa. Naganap ang paglapag noong ika-20 ng Pebrero, matapos ang 34 na araw ng pagkaligaw sa dagat at paglalayag ng kanilang raft ng mahigit 1,000 milya. Matapos silang masagip, ginawaran si Dixon ng Navy Cross para sa matagumpay na pagligtas sa kanyang tauhan ngunit hindi na siya lumipad muli sa isang combat mission. Dahil sa kanyang mga sugat, hindi na ipagpatuloy ni Tony ang kanyang karera sa hukbong dagat gaya ng kanyang pangarap, at nang siya ay namatay noong 1986, inilibing ang kanyang mga abo sa dagat.